Pero ano ba yung the best way to save? I think Saan ilalagay yung pera? depende sa iyo kung ano yung hanggang yung knowledge mo about, like for example, if you talk about investment, kung knowledgeable ka, invest ka. Kung kaya ng apog mo talaga at matalino ka about investment. Pero pag hindi naman, you have to be conservative. Papatakbo mo siya sa mga taong may alam. So for example, either through bank na sila mag-invest yung money managers or the co-op sila pa-invest mo kasi magdi-dividend ka rin eh. And you get it yearly. So ang mangyayari, depende sa level ng alam mo about the investments at yung kasi lalo na mas malaki ang kita pero higher risk yun. Tama, higher risk, higher. Sino dito nag-invest sa negosyo na bumagsak? Raise your hand. Lahat, halos. Lahat kayo? Ay, si Alex. Ako din, ang dami kong failures, sobra. Sobrang dami kong failures. Dami mo failures. Dami. Bakit? Like ano? Nung before pandemic, meron akong 51 restaurant. Lahat nagsara. Meron akong 36 branch ng Lechon Manok, nagsara. Meron akong 4 restaurants, nagsara. Pero ano yung reason kung bakit nagsara? Hindi siya na-sustain? Mismanagement. Mismanagement. By- Yun talaga yun amin eh. ko naman. Mismanagement ng funds. Kasi ako din, may mga investments ako. Restaurant, or sabi mo na business, ng damit. Tapos parang in the beginning, parang okay yung partner mo. Galing, sobrang trustworthy. Successful on paper, successful. Ang ganda ng watch, ganda ng ganyan. Tapos biglang pagdating sa business, parang, bakit ganito? Bakit kailangan mag-capital infuse na naman? Kailangan Capital infuse ang delikado. Diba? Yun yung pinaka-hate ko na word, capital ko. Hindi ka Yung magdadagdag ROI. ulit. Hindi ko na ibalik. Kaya ang advice ko is if magnenegosyo ka or mag-i-invest ka, dapat meron kayong transparency sa funds. Kahit na best friend mo yan, kahit na pinsan or kamag-anak, dapat talaga may transparency sa funds.